Hello mga ga, ito na po yung bagong recipe natin na tinatawag po natin itong cheese calabasa empanada. First time ko nga lang gumawa nito pero hindi ko akalain na ang sarap at bagay talaga ito sa mga batang ayaw kumain ng kalabasa. At kung masubukan mo ito, hindi ka talaga magsisisi, baka magpasalamat ka pa sa akin. Kaya tara, umpisahan na natin. At tamang-tama naman na napakamura ngayon ang kalabasa. So dito meron po ako 1,038 grams ng ating kalabasa. Nabili ko lang po ito lahat ng 20 pesos. Hiwain lang po natin yan at hugasan ng maigi at lulutuin po natin ito sa ating steamer hanggang sa ito'y lumambot. Ayan na mga ga, malambot na po yung ating kalabasa, nagkaso-aso pa. Inipat na agad sa kawali at turugin na natin ang pino. Yung iba ay ginagawa po nila itong kalabasa halaya. Madali lang talaga ito durugin lalo na pag malambot at labo yung kalabasa. At pagkatapos natin yung durugin ay meron na tayo ditong 2 cups ng evaporated milk at pinch of salt, pambalansi lang po ng tamis at 1 cup na cornstarch. Tunawin lang po natin yung cornstarch at ibuhos na po natin dito. Parang empanada dessert lang po ito na yung magluluto po tayo dito ay parang nagluluto lang po tayo ng ating buko pilin. At lagyan natin ito ng half tablespoon ng vanilla, 1/3 cup ng white sugar at 1 cup condensed milk. Sa mga nilagay po natin dito na mga pangpatamis, pwede kayo dito magdagdag at pwede din kayong magbawas. Pero para sa akin lang ha, ay tamang-tama na po itong tamis. At pagkatapos ay lutuin po natin ito sa katamtaman lang na apoy ng ating kalan. Patuloy lang po talaga natin itong haluin hanggang sa ito'y kumulo, hanggang nasa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot ay patuloy pa rin natin yang haluin, patuloy pa rin natin yang lutuin. Lutuin pa natin yan ng mga 5 minuto para lutong-luto talaga at hindi agad-agad mapanis. At pag ganito nakalapot mga ga at nagaroma na po yung amoy ng ating condensed milk ay okay na po yan. Ilipatan po natin yan sa malinis na paglalagyan at palamigin lang po natin. Pwede natin itong ilagay sa ating chiller. At habang pinapalamig po natin yung ating palaman, ay gagawa na po tayo ng ating empanada crust. So dito meron akong 1 kilo ng all-purpose flour at 2 teaspoon ng iodized salt. At 2 cups na tubig, and then kunawin muna yung asin bago basain yung harina. At pagkatapos ay lagyan na po natin ng 1 1/2 cup ng margarine. Pwede naman kayong gumamit dito ng shortening, pwede din yung pure butter. At pagkatapos ay mikos-mikosin lang po natin yan. O wag maarte ha, malinis po yung aking kamay. Sinisigurado ko talaga na malinis yung aking kamay bago ko po ito mikos-mikosin or lamas-lamasin. Hindi tayo pwede dito magsuot ng food gloves kasi ang lagkit po talaga ng dough natin na ito. At masahin lang po natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Hindi natin ito kailangan na masahin ng tudo, hindi natin ito kailangan ng makinis na dough. Basta mag-well combine lang po yung ating margarine dito sa ating harina ay okay na po yan. Basta hindi lang mapunit yung ating crust pag nilapad po natin. At pinutol ko muna yung aking dough para matansya at pantay po yung aking dough. Pinutol ko po ito sa 28 to 30 grams. Pagkatapos kong putulin ay form ko muna ito ng pabilo. At ito na yung ating palaman, malamig na po ito. At dito ay gagamit na po tayo ng kinudkod na cheese. At palaparin lang po natin yung ating pabalat na hindi lang masyadong malapad at hindi din masyadong manipis. Katamtaman lang mga ga. At sa pagpalapad po natin dito sa ating pabalat ay magdas na po tayo ng kaunti lang pong harina pang tanggal lagkit lang po. Kaunti lang po talaga na harina para didikit naman yung ating pabalat para hindi bumuka pag naluto. At naglagay na po ako dito ng palaman ng nasa 3/4 po ng ating kutsara at saka nilagyan po natin ng cheese sa ibabaw. At pagkatapos nito mga guy, pwede na po natin itong lutuin agad sa ating mantika o prituhin po natin. At pwede naman ninyo po itong i-bake kung ayaw nyo po na mantika. Lutuin po natin ito sa mainit na mantika at sa katamtaman lang na apoy ng ating kalan hanggang sa ito'y mag-golden brown. At syempre, hindi pwede na hindi natin ito tikman kasi ay curious lang din ako kung ano talaga yung lasa nito. Ay mga ga, pag kinain mo ito ay hindi mo akalaing kalabasa ito. Parang hindi mo malalasahan yung kalabasa. Yung malalasahan mo ay yung sarap lang. Perfect talaga yung lasa mga ga. At kung ipakain po ninyo ito sa inyong mga bata na ayaw kumain ng kalabasa, ay hindi nila ito malalasahan na ito'y kalabasa. Kaya mapakain mo lang sila. At huwag mo lang sabihin sa anak mo na kalabasa yan. At hanggang ditong naubos ha kasi nasarapan yung mga
suki. Kung nga kung may kalabasa ka dyan, sige subukan mo na ito at pwede mo talaga itong mapagkakitaan. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana nakatulong po ito. Ito po inyong Kainday. Bye-bye!